ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Pagbabayaran ninyo ang ginawa nyo pananakit sa akin, lalo ka na, Jolo. Kung tinanggap mo na lang ang suwesyon ko, manatili ka sa akin, hindi na sana tayo aabot sa ganito! Si Sinaya lang ang mahal ko. At kahit kailan, hindi ako papatol sa kagaya mo. Maghanap ka na lang ng iba. Huwag na ako! Inagalit mo talaga ako. Inuubos mo ang pasensya ko! Hindi kayo makakatakas sa akin. Habulin ko kayo kahit saan kayo magpunta! Bitawan mo ang pinsang ko! Pinanganak at lumaki sa probinsya. Naging sanay ako sa hirap ng buhay. Ang mga kwentong kababalaghan ay hindi na rin bago sa akin dahil naging nakagawian na naming magtakutan ng aking mga kaibigan sa tuwing maliwanag ang buwan at walang kuryente. Mga kayanggaw, hindi ko inaasahan na kung kailan ako magbibinata ay saka ko palang mararanasan ang mga dapat ay nasa kwento lang. Hindi ko akalaing magkakaroon pala ng buhay ang nooy kwentong bayan lamang. Ang nagpapakitang babae sa puno ng balete. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jolo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ang hina ng bentahan ng bagoong na tahong ngayon. Ay, Wala pa rin po bang bumibili sa paninda ninyo, Lolo? oo apo. Kaya magtiis na lang muna kayo sa pagdidildil ng asin ha. Hindi pa rin nagpaparamdam ang nanay mo sa abroad. Sabi ko naman sa inyo, Loy. Huwag na po kayong umasa dyan sa anak ninyo. Simula nga po nung umalis siyang papuntang Maynila, hirap na siyang tumawag sa atin. Apo, huwag kang magalit sa mama mo. No, isang araw, magparamdam na yan. Lo, maglilimang taon na ho siyang walang paramdam. Baka nga may asawa na yun eh. Huwag na po kayong umasang babalikan pa tayo nun mula sa Jeddah. Hoy Jolo, tapusin mo na nga yung pagkain mo, babalik pa tayo sa bigasan. Baka bigyan tayo ngayon ng sahod at bigas ni Aling Didi, kaya huwag ka na nga bumagal-bagal dyan, baka maubusan tayo. Pa yan, di ko pa nangunguya yung sinusubo kong kanin eh. Bala ka dyan, basta bilisan mo. Daig mo pa nakapustiso sa bagal mong ngumuyay. Parang sarap-sarap ng ulam mo. Magbukas ka na nga lang kaya ng lapad nitong bagoong nyo. Huwag mo hawakan yan, palinda yan ni Lolo Roy, huy. Huwag na. Wala na nga bumibili tapos kakainin pa namin. Hindi mas lalong humina yung kita ng Lolo. Napakakunat mo talaga kasi kahit kailan. Alam mo ba naghanap si Aling Mimi, yung nanay ni Aling Didi, nang magbebenta raw ng balut sa tapat ng tindahan niya. Tapos? Anong gagawin? Madadagdagan ba yung kita ni Lolo dyan? Syempre magpipresenta ka muna. Tapos makikiusap ka na idadamay mong ibenta yung mga tahong, ganon. Ang talino mo talaga, Carla. Siyempre. Kaya ito ang paborito kong pinsan eh. Oo nga no. Ay, nako. Ako lang naman yung pinsan mong... Ba yan? Lumakas mo na yung ginangata mo dyan. Nako, tinan mo na shoot pa sa buhangang. Kadiri talaga to eh. Ano ba? Ano ka ba? Yan mo na yan. Hayaan mo. Yung sinasabi mo, ipapaubaya ko kay Sinaya ngayong gabi kasi tinulungan mo ako sa problema ko eh. Yung Aling Mimi ba? Yung may malaking tindahan at bigasan sa bayan? Oo. Maraming namimili doon kasi mura yung mga bilihin tapos sila pa yung may pinakamalaking negosyo sa bayan. Kaya, ayun, tiwala talaga yung mga tao sa kanila. Tsaka kapag nilako namin ni Jolly yung mga bagoong nyo, nako, malamang ubos yan. Ang sarap naman po kasi ng tahong nyo eh. Kayo talagang magpinsan kayo. Basta talaga sa mga ganiring bagay mabilis kayong magkasundo. Nakikita ko na ginaharap ninyo. Yayaman kayo kapag ipinagpatuloy nyo lang ang pagsusumikat ninyo sa buhay. Kung yayaman nga kami sa hinaharap, Lolo, gusto ko pong makita yung sarili ko doon tapos, babali ako ng 1 milyon. Hey!
Ano ba yan, naaamoy ko? Amoy, ano ba yan? Panis na daing ba yan? Huh? Ay, wala naman sa mesa nyo kasi asin yung ulam nyo eh. Panisdaing. Ako naman, naamoy ko suka. Amoy maasim. Sino maasim? Bembit, ikaw pala yan eh. Alam ko na talagang papalapit ka kasi naamoy na kita eh. Mang walang yan to? Pinag-uusapan nyo na naman ako. Kayo talaga. O siya, kung ilalako nyo itong mga tao, mag-iingat kayo pa uwi. Mag-ingat kayo sa pagdaan ninyo sa puno ng balete. Ikaw naman, Lolo. Oh. Ilang beses na po kami dumadaan doon, naniniwala ka pa rin. Wala naman po nangyayari sa amin eh. Kasi hindi pa naman kayo nakakadaan doon sa gabi. Mamaya sigurado ako madaling araw na kayo makakauwi. Kaya dalhin nyo itong langis ko para maprotektahan kayong dalawa. Ay, naku Lo, sasama na lang ho namin yan si Bembit para may gamit siya doon. Kesa man lalaki lang yan doon. Ba't naman ako nadamay dyan? Kasi ikaw yung panlaban namin sa mga multo doon sa balete. Alam kong hindi makakalapit sa atin yun eh, matatakot ang hit mo pa lang eh. Sko? Napuno muna ang munting bahay namin ni Lolo Roy ng tawanan at asaran bago kami naghanda ng maraming lapad ng bagoong na tahong. At nagpaalam na papunta sa trabaho. Kargador ako sa umaga, samantalang kahera ang pinsan kong si Carla sa bigasan. At kapag sumasapit ang gabi, nasa harap kami ng malaking tindahan ni Aling Mimi. Nakaupo at naglalako ng balot at bagoong. Nang makauwi kami, pasado 1:00 na ng madaling araw. Papalapit kami sa balete. Sobrang lamig ng ihip ng hangin. Nakarinig kami ng mahinang huni na animoy awitin. Parang isang malungkot na babaeng kumakanta habang nagpapatulog ng anak. Uy, ka lang. Parang ayoko nang tawirin tong daan sa balete ah. Nakarinig na naman ako ng mga hindi dapat naririnig eh. Wala namang bahay sa paligid eh. Ano ka ba? Huwag mo nalang pansinin. Baka pamaya pagod ka lang eh. Pagod din ba kung may makikita ko babae nakaputi na nakatayo sa may balete eh? Hindi yan pagod. Kakasingot mo kasi ng sarili mong anghit yan. Psst. Tulungan niyo naman ako. Hindi kasi ako makalis sa kinatatayuan ko eh. Tulungan niyo akong hanapin ang may gawa nito sa akin. Hala. Hindi naman ako polis para magbigay ng hustisya, no? Balik muna tayo kina Aling Mimi. Nakalimutan ko palang dalhin yung matinong mag-iisip ko. Buti pa nga, pagod na rin ako eh. Siguro doon muna tayo makitulog. Oo, tara. Ayaw niyo rin ba akong tulungan? Pare-pareho lang kayong mga taong dumaraan dito. Kung ganon, hindi na kayo makakaalis sa balete. Katulad ko! Ay! Abog niya! Takbo! Bebit, bilisan mo! Huwag kang babagal-bagal dyan, maabutan tayo ng buhok na multong yan! Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka madaling mabaguan! Sinusupa ko na talaga yung mga babae, may mga babok! Uy, hinihigal ako! Ayoko na sa kanila! Anong sinabi mo? Bumalik kayo dito! Mauna na kayo! Balikan nyo na ako mamaya! Baliw ka na ba? Ano sasabihin namin sa tatay mo? Hayaan na natin si Bebit, Carla, umuwi na tayo! Uy, si Bebit, tulungan natin si Bebit! Jolo, bilisan mo! Ayoko nga! Ikaw na lang tumulong kung gusto mo. Tatapo na ako malayo bago ako mamaya mahuli niyan eh. Parang timang, akala ko matapang ka, napakaduwag mo pala eh. Ay! Huwag nyo na lang ako iiwan, tulungan nyo pala ako! Ano bang gagawin? Huwag mo ako biglang inaawakan. Kadiri ka. Ano? Ano ba kailangan? Teka, huwag kang magulo. Good thing? Carla, huwag mo susubukan. Malalagot ako kay Lola kapag may nangyari masama sa'yo. Kakalboy kita! Subukan mo kung kaya mo! Hoy! Kaya kong gawin yan! Nakita ko na lang na parang gagambang inakyat ni Carla ang nakabiting patiwarik na si Bembit. Agad naman niyang hinila ang buhok ng aswang at sinubukang guntingin ito.
Pero sa kasamaang palad, hindi gumagana ang gunting at nabali ito. Kaya malakas na tawa ang aming narinig galing sa kakaibang nilalang. Ngunit laking gulat ko na lang na imbes matakot, mas lalo pang nagalit ang pinsan ko at hinila ang buhok ng aswang, kung kaya't napilitan ang nilalang na humakbang palayo sa balete. Pero bigla na lang itong humiyaw na tila nasasaktan at ang mismong buhok nito ay naging putik at natunaw, kaya nabitawan din ito ni Carla. Halik ka na, Carla! Tigilan mo na yung katigasan ng ulo mo, umuwi na tayo! Pero si Bembit nga! Ganito, hawakan mo yung ulo. Ako na sa dalawang paa. Kargayin na lang natin siya pa uwi. Ay, oh. Bitiwan, aswang! Abit ng baklang to. Iwanan na lang natin to. Ay, Jolo! Yung pustiso ko pala! Ano na naman? Gusto ko na umuwi at matulog, no? Yung pustiso ko nga nahulog nung sumigaw ko kanina. Ano ba naman yan? Oo, sabihin babalik pa tayo sa balete para hanapin yung pustiso mo! Bigay sa akin yun ng nanay ko eh. Halata nga, may itim-itim yung gilagid ng pustiso mo pero hindi mo pa rin pinapalitan. Wala akong pamalit. At saka hindi pwedeng wala yun. Paano na lang kung hingiti kay Ay, naku, Sinaya? bahala ka. Hindi na ako babalik dun kahit kailan, no? Baka wala yan mo talaga. Pasalamat ka, tinulungan ko kayong makatakbo palayo eh. Ano? Kung hindi mo yung ginawa, pare-pareha tayo naging toad sa balete. Ay, naku. Uuwi na ako. Bahala kung gusto mo balikan yon. Bahala ka dyan. Parang sakong bigas na binitbit namin si Bembit pauwi sa bahay namin. Hingal na hingal kami sa aming bahay at sabay naming ibinagsak ang bakla sa pinto. Pasalampak naman akong napaupo sa upuan. Parehong naghahabol ng hininga. Sa ganong kalagayan kami naabutan ni Lolo Roy. Iwan na lang natin si bakla dito. Hindi ko na kayang buhatin niya punta sa bahay nila eh. Abay, ano na nangyari sa inyo? At itong si Bembit, ano nangyari dito? Lolo, ayoko samahan ni Jolo pabalik sa balete. Nahulog nga pustiso ko dun eh. Paano nahulog? Nakanganga ka ba nga habang naglalakad pa uwi? Hindi, lolo naman eh. Nahulog kasi niligtas ko yun. Baka lang sa nila lang nakatira sa balete. Kasi yung nag-iisa naming lalaki, halos maihisa sa lawal kanina, napakaduwag. Duwag ka ng duwag. Hindi na ako babalik doon, oh. Hindi mo ba nakita yung babae? Nakalutang sa hangin at walang tinatapakan. Sobrang haba pa ng buhok kaya... ewan ko. Alam ko, habulin tayo nun hanggang dito sa bahay, no? Sadali. Dahan-dahan lang, hindi ko mahabol ang sinasabi ninyong dalawa. Anong nilalang? Anong sa balete? Lolo, totoo po talaga yung sinasabi ninyo sa puno ng balete. Babaeng nakaputi po. Sobrang lungkot ng kanta niya nung una pero nung humingi na siya ng hustisya, saka kami natakot at tumakbo po palayo. Ay, nagalit. Pero parang hindi niya gusto na iwan namin siya dun eh. Sino ba naman kasi hindi matatakot kung yung katawan ng puno ng balete may mukha na parang tumitigas at nakanganga lang? Parang humihingi sila ng tulong dun eh. At bakit balot na balot ka ng putik naman, Carla? Kasi yun, nung nila ko yung buhok niya, napalayo din po siya sa balete. Sigaw siya ng sigaw, tapos yung mahabang buhok niya na hawak ko, biglang naging putik. O, ayan. Sinasabi ko na nga ba sa inyo? O siya, maglinis ka muna nakatawan doon sa banyo bago ka matulog. Itong si Bembit, magtulungan nyo na munang iakyat sa higaan. Paniguradong masakit ang likod yan pagising bukas. Hayaan niyo na lolo eh. Kasalanan niya naman kung bakit nagkaganyan eh. Bagal kasi tumakbo niyan eh. O siya. Pagpahinga na kayo at papasok na kayo sa trabaho bukas. Kinabukasan nabulabog kami sa isang malakas na tili na nanggagaling sa pintuan ng bahay. Doon nabutan namin si Bembit at nakahawak sa kanyang balikat at balakang, hindi maipinta ang mukhang nakatingin sa amin. Ano nangyari sa akin? Bakit ako nasa labas sa bahay at parang pulubi na kaiga sa lupa?
Buti namang gising ka na. Papasok na ako sa trabaho. May kanin dyan sa kusina. Kumain ka na bago umuwi. Hindi mo kasama pumasok na trabaho si Jolo? Teka, ba't ganyan yung boses mo? Nasa pustiso mo, te? Wala, tanungin mo yung pinsan mo. Halika, Bembit, samahan mo ako. May pupuntahan lang ako saglit bago pumasok sa trabaho. Saan naman? Teka lang, hindi pa nga ako nagmumubog, saka minsan lang mag-alok si Carla ng pagkain sa bahay ninyo. Pakainin mo muna ako. Wala nang oras. Mamaya ka na kumain pagbalik natin galing balete. Ano? Ay, ayoko na bumalik doon, oh. Tingnan mo, mas duwag ka pa sa akin eh. Teka lang, Jolo. Kahit pinangarap kong hilain ako ng pogi balang araw, hindi ko naman nakakalain na hihilain mo ako para bumalik ng balete. Wala na nga tayong oras. Hindi naman siguro magpapakita yung aswang kapag ka may araw eh. Hanapin lang naman natin yung maluwag na pustiso nito ni Carla na nahulog sa may puno ng balete. Ewan ko ba kung nasa na yun. Ano? Hinila mo ako dito para lang maghanap ng maitim na pustiso? Ay nako, wag na be. Papagawa na lang kayo ng bago. Hindi mo ba alam na kapag ngumingiti na yung tombits mong pinsan, mas nakakatakot pa yung gilagid niya kaysa sa aswang mismo? Alam ko yun, pero hindi niya ako samahan kapag naglalako na ako ng tahong eh. Basta yung tahong ni Lolo Ray, mamaya, kailan maibenta yun. Kapag hindi ko nagawa ng paraan yung pustiso niya, mayayari naman ako nito. Diyos ko naman, kapag nahanap na natin yung peseng pustiso na yan, siguraduhin nyo lang na ilagay nyo yung rugby doon para hindi na natatanggal. O, di sige, iparinig mo yun sa kanya para idikit kanya sa puno ng balete. Pero teka nga, sino namang mag-aakala na totoo pala ang kwento ng mga matatanda tungkol sa babaeng aswang na nakatira sa puno ng balete? Talagang ako talaga tinatanong mo dyan, no? Hindi nga ako nakikinig sa tuwing may kinikwento si Lolo Roy tungkol sa mga aswang kasi nga, natatakot ako. Ay nako, tingnan mo, takot ka rin pala. Anyway, highway, hanapin na nga lang natin yung pustiso ni Carla. At saka, handang-handa ka talaga, ha? Handa ka pa talagang walis. Baka maraming daon na nahulog kagabi, baka nabaon sa mga daon yung pustiso ni Carla. Kaya nagdala na ako ng walis kung sakali. Oh, yan mo, malapit na tayo. Gusto ko talagang malaman kung ano talagang nakaraan ng puno ng balete na to. Tignan mo yung katawan niyo, parang kinain na yung mga mukha na nandito tapos itinatak niya sa katawan niya. Kaya yata tinatawag to dito sa amin na ang punong sumisigaw. Pero hindi naman siya sumisigaw eh. Malungkot na kanta naman ang naririnig natin pagkagabi. Pabalay ko. Tingnan mo, wala naman ako makikitang pustiso dito. Grabe, kinikilabutan ako pag pinag-uusapan natin to. At saka, parang may mga matang nakatitig sa ating dalawa. Wala na ako pang pagpipilian pa eh. Mukhang kailangan ko na ring palitan yung pustiso ni Carla. Tara na nga, umuwi na tayo. Kailangan ko pang pumasok sa bigasan eh. Baka mamaya pagalitan ako ni Aling Didi. Dami pang sinabi, nakakaloka ka. Uwi din naman pala tayo. Oh, bakit parang ang daming tao sa bahay? Bilisan mo, Bembit, baka yung tatay mo nandun. At baka mamaya, dahil yun sa hindi ka umuwi kahapon. Ay nako, malalatayan na naman ako nito ah! Lolo Roy? Bakit ang daming tao sa bahay? Ayos ka lang ho ba? Ay, ano ba yan, Jolo? Bakit ka ba sigaw ng sigaw, bata ka? Nakakahiya naman sa bisita nating dalaga. Bisitang dalaga? Ano naman ang ginagawa ng isang Diyos ang sinaya rito? Why, bakla? Hindi ko naman inaasahan na palalabasin ka sa mansyon ng papa mo. Ay, magandang umaga. Ito naman, hindi mo na bumati. Ang taas naman kasi ng energy mo ngayon. Ay, sinabi mo pa. May kupa lang naman kasi na bigla akong hinila para maghanap ng pustiso sa puno ng balete. Nakapag-exercise tuloy ako nang wala sa oras. Kaya pala ang dami ng tao sa labas. Mga bantay mo ba sila, Sinaya? Oo eh. Nakakaya naman sa inyo. Maga pa kasi akong naglakad-lakad. Tapos may nakita ako sa daan na papunta rito. Kaya pala nagmamadali pa uwi si Carla. Ayaw magsalita ni Carla kasi wala siyang ngipin. Aray ko naman, ba't ka man namamatok? Totoo naman na, wala kang pustiso, di ba? Maglayo nga muna kayong dalawa, Jolo at Carla. Walang araw na hindi kayo nagtatalo na parang aso't pusa. Ito nga po pala yung nakita ko sa daan. Hindi ho kaya kay Carla to?
Carla! Lumapit ka din eh. Eto! Eto hinahanap mo kagabi pa. Oh, pustiso ni Carla yan ah. Paano mo naman nalaman kay Carla yan? Naalala ko kasi kapag tumatawa siya eh. Akala ko kasi kung ano yung nasa ngipin niya. Yung pala, pustiso pala yun. Nagtuloy-tuloy ang asara namin. Kasama namin si Sinaya na nakikipagtawanan at naroon din si Lolo. Maya-maya pa ay nagpa siya nang umalis si Sinaya. Lalabas ka ba, Jolo? Sasama na lang ako sa'yo sa bayan. Mabibilin din ako ron eh. Sakay ka na lang ng tricycle namin para hindi ka na magtagal. Naku, nakakaya naman. Pero sino ba naman ako para tumanggi sa isang magandang dilag? Lo, mauna na po muna ako ha. Sige, mag-iingat kayo. Huwag kang magpapagabi sa daan, Jolo. Mamaya makakita na naman ng multo yung kaluluwa mo eh. Opo. Ano yung sinasabi ng lolo mo na nakita niyo raw yung nilalang sa may balete? Kagabi kasi, habang pauwi kami galing sa paglalako sa may palengke, bigla kaming inatake ng aswang na nakatira sa may balete. Ha? Totoo ba? Kaya pala parang puyat kayong lahat eh. Kaya ba nahulog yung pustiso ni Carla doon? Alam ko hindi dapat ikwento to sa'yo pero nasa loob ng lupa nyo yung balete. Pero dapat itang balaan ha. Kasi baka mamay mapahama ka. Naalala ko nga rin yung bili ng Lola Flora ko eh. Sabi niya may babaeng nakaputi raw na nagpapakita sa balete. Umuungol ito na parang kumakanta. Malungkot. Para bang nasasaktan siya sa pag-iisa. Talaga ba? Naririnig niyo yung kanta bago siya makita? Hindi pa naman ako mismo yung nakakita, pero si Lola raw ilang beses na. Sabi niya maganda raw yung babae. Kayumanggi ang balat, itim na itim ang mga mata, at sobrang haba ng buhok. Umabot daw hanggang bukong-bukong yun eh. Sakto! Parehas nga sa nakita namin kagabi. Humihingi siya ng tulong para makaalis sa puno pero nang di namin siya pinansin at tatakbo na sana, bigla siyang nagalit. Yun, lalong humaba yung buhok niya. Sa kasamaang palad, nahuli niya sa bembit. Matagal kasing tumakbo yung baklang yun eh. Buti na lang, niligtas siya ni Carla. Doon ba nalaglag talaga yung pustiso ni Carla? Oo, sigaw kasi ng sigaw yung tombits na yun eh. Ayun, ayaw niya pa namang maniwala sa aswang. Ay, nako. Pero alam mo, akala lang namin noon na multo lang siya. Kaluluwang ligaw ba? Ilang beses na kaming nagpatawag ng pare at saka mga espiritista pero maya't maya pa rin talaga siya nagpapakita. Sabi ni Lola, mapapadalas pa raw yan lalo na't lalabas na ang pulang buwan. Meron palang ganun. Pero bakit may aswang sa punong yun? Hindi sa tulad ng typical na aswang, no? Yung malayang nakakapambiktima. Sabi kasi ni Lola Flora, panahon pa raw ng hapon nung mamatay yung babaeng yun. Isa siyang comfort woman, yun ang tawag sa kanila. Paulit-ulit siyang minolestya ng mga sundalong hapon. Nang malaman ng mga sundalo na may nobyo siya, dinakip nila yung lalaki. Inabuso nila yung babae sa harap ng kasintahan nito. Pinatay yung lalaki habang nanunood siya. Kaya pala yung ungol niya parang kanta. Parang pamilyar yung tono. Parang narinig ko na yun sa pelikula eh. Umabot ka na sa puntong iniintindi mo siya ha? Oo, para mabigyan siya ng katarungan, di ba? Baka kailangan niya lang na makausap. Doon ka nagkakamali. Hindi na raw siya iniintindi, sabi ni Lola Flora. Kita mo yung mga mukha sa katawan ng balete. Oo, yung parang mga mukhang nakalubog doon sa kahoy na parang sumisigaw. Yun, oo. Yun yung mga taong na biktima na niya. Hindi lang multo, aswang pa. Puno ng galit at sumpa. Pero bakit siya nakakulong doon? Hindi siya malaya kagaya ng ibang mga aswang. Kasi yun mismo yung libingan niya. Doon siya nilibing ng mga Hapon. Tinaniman nila ng balete ang ibabaw ng bangkay niya. Simbolo na marumi ang lugar. Iwas pasok.
Nakakahawang sakit daw ang iniwan niya bago siya namatay. Sakit? Sakit na nakuha niya sa pakikipagtalik, no? Sumpa raw sa mga lalaking mapang-abuso sa babae. Sabi ni Lola, para raw itong sakit na kumakain sa laman. Parang HIV, ganun. Buti na lang hindi ako ganong klaseng lalaki. Parang iniwan ng babae, hindi lang sumpa, kundi babala. Hoy, diba? Parang seryoso tayo Oh, nasa bahay na pala tayo eh. Oo nga, no? Salamat, Sinaya, ha? Dito na lang ako sa may bigasan. Magpapaalam lang ako kay Aling Didi na hindi na kami makakapasok ni Carla. May importante kaming gagawin, eh. Okay. Sige. Ingat ka, Jolo, Tsaka huwag ka nang lalapit sa balete para hindi ka mapahamak, Sino ba naman ako para suwayin yung bilin mo, no? Pagkaalis ni Sinaya, halos lumutang ang isipan ko sa kakaisip kung anong pwedeng gawin para mapigilan ang pamiminsala ng aswang sa balete bago pa sumapit ang pulang buwan. Pero bago ang lahat, tinapos ko muna ang kailangan ko sa bayan at bumili ng pandikit para sa nabasag na pustiso ni Carla. Pagka-uwi ko, nadatnan ko si Lolo Roy na nakatanaw sa bintana ng bahay naming kahoy. Malalim na nag-iisip. Yayaman na ba tayo sa iniisip mo, Lolo? Yolo, nandiyan ka na pala. Akala ko mamaya ka pa. Nakapagpaalam ka na ba kay Aling Dini? Opo. At saka kailangan ko na pong pawiin yung galit sa akin ni Carla, eh. Baka hindi ko mamalayan. Nasa puno na pala ng balete yung katawan ko. Seryoso ka ba dyan? Halagyan mo talaga ng pandikit yung pustiso ng pinsan mo. Opo, ito na muna. Wala pa naman tayong pambili ng bago, eh. Maglalako ba kayo mamaya ng bagoong? Naubos na kasi yung tinda ko. Pinili ng anak ng hasindero. Opo, pero mukhang magpapahinga muna kami ngayon. Wala pa akong lakas na dumaan dun sa puno ng balete. Alam niyo naman, matapos yung nangyari kagabi. Mag-iingat talaga kayo ron, Hindi basta-basta ang aswang na nakatira sa punong yon. Alam niyo po ba kung anong klaseng aswang siya? Sa tanda kong ito, malamang. Isa siyang manlalayog na aswang. Nakatali ang kaluluwa niya sa balete, kaya hindi siya makalayo. Pero natutunan niyang pahabain ang buhok niya para makaabot ng taong nagtatangkang lumagpas sa lugar niya. Parang bitag, no? Tama, parang bitag. Dati siyang humihingi ng ustisya pero ngayon, hindi ko alam. Nananakit na lang siya. Nako, kailangan ko na pong tapusin itong pustiso ni Carla. Gusto ko nang ikwento sa kanya yung mga bagong nalalaman. Baka mamaya bigla na naman siya sumugod sa aswang na yun kapag ka nainis. Wala pa naman yung takot. Tama ka. Yan tapusin mo na yan kasi kanina niya pa ay binubulong ang pangalan mo. Parang gusto ko na ngang patayin, Nako, Diyos ko. Pag ako po namatay, kunin niyo agad yung kaluluwa ko, ha. Ayoko pong maging pataba sa balete. Pumunta na ako sa kwarto ni Carla para ibalik ang pustiso niyang inayos ko. Pagkakita ko sa kanya, nagkaasaran pa talaga kaming dalawa bago ko maipasok sa bunganga niya yung pustiso na yun. Maya-maya lang sa gitna ng aming mga tawanan at kulitan ay nakatanggap kami ng mensahe mula kay Aling Didi. Uy, teka nga, tingnan mo yung text na Aling Didi. Pumunta raw tayo. Bakit? Sinabi niya, pumunta kayong dalawa dito. Ayan, yun lang. Parang urgent yung pagkakasabi. Tara Halika na nga. Aling Didi, nandito na kami. Wala dito yung sinisigaw mong pangalan. Bempit, anong ginagawa mo dito? Dito ka na rin ba nagtatrabaho? Parang gano'n na nga. Pero, tsikahan niyo muna ako kung ano yung pinag-uusapan niyo ni Sinaya kanina. Kayo sobrang tikit yun sa tricycle. Kita ko yun, aminin. Ano pinagsasabi na ito? Wala yun. Ano ka ba? Hoy, sabihin mo na. Kung hindi, nakikita mo tong ballpen. Tutuso ko talaga to sa mata mo, girl.
Sasabihin ko na. Bilisan mo. Oo na, hindi mo kailangan maging brutal. Pinag-usapan lang namin yung tungkol sa nakaraan na nangyari sa atin yung sa balete. Oh, Tapos pinag-iingat niya akong umuwi. yun lang pala eh. Hala, si Jolo, napakadilulo! Hoy, wala akong pakialam sa dulo ng sinabi mo. Sabi mo sa amin yung tungkol sa balete. ito na. Okay, sige na. Ang sabi niya, dating, ano ba yun? Comfort woman daw yung babaeng nandun. Sa Oh. madaling salita, sa mundo natin, prosti. Ginagamit daw ng mga Hapon yung babaeng yon bilang parausan. Tapos, ginamit din daw yon ng mga Hapon sa harap ng nobyo tapos pinatay. Medyo traumatic. Pagkatapos daw, itong babae nag-iwan ng sumpa na magkakasakit yung mga Hapon na nakipagtalik sa kanya noon. Ah, may kaso na rin pala ng HIV nung panahon na yun, no? Mag-uusap-usap na lang ba kayo? Hindi nyo man lang nakikitang may bumibili na? Ay! Mana, pasensya na po. Di namin kayo nakita. Hoy, manahimik ka na nga lang dyan, Bembit. Baka mamaya matanggal ka kagad sa trabaho ni Aling Didi eh. Bunga nga mo ha. Kakapasok mo lang sa trabaho eh. Pagpasensya nyo na po yung mga kasama ko ha. Ano pong sa atin, Lola? Pagbilhan nyo nga ako ng 1 kilong bigas ay 3 pisong asin at 1 supot ng daing. Sige ho. Yan. Ito ho. Ayan. Plastic ho natin. Bali, 32 po lahat. Membit, pakilagay nga to sa supot. Ay, sige lang. Oh, sige. Sige po. Ingat po kayo lah. Sandali. Parang kilala ko yung matandang babaeng yon. Ha? Ano naman yan? Chismis na naman yan. May matandang babae raw na hindi kinakausap ng mga taga rito. Sobrang baho. Hindi raw naliligo at takot sa tubig. Dahil dito, umaalingasaw mo yung amoy ng pagiging malangsa. Ganun na ganun yung amoy ng matanda. Oo nga. Diyos ko, mukhang pinuri ka pa niya. Sandali, wait lang. Parang sakit ng tiyan ko. Aray ko, bigla sumakit yung tiyan ko. Diyos ko, yan ang nga ba sinasabi ko? Totoo nga aswang yung babaeng yon. Matalas daw ang dila nito at kapag nalawayan at pinuri ka raw ng aswang, mauusog ka. Sandali, naalala ko nga. Medyo tumatalsik yung laway ng matanda na yun. Oo, teka. Hindi mo na ba kaya tumayo? Umuwi na tayo. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Teka, isasarado ko lang yung tindahan para makauwi na tayong lahat. Bilisan nyo. Hindi ko na mapigilan yung puwet ko eh. Ba, may sakit ng tiyan mo ba? Natatay ka ba? Diyan ka na lang muna sa may sagingan. Hindi ka malayo dito eh. Tara na, bumalik na lang tayo mamaya at pansamantala, sasara ko muna yung tindahan. Bilisan nyo! Nang makasakay kami sa tricycle, hawak ko ng tiyan ko para mapigilan ang tawag ng kalikasan. Pero saktong pagbaba pa lang namin, hindi pa ako umabot sa pinto, ay humilab na ng matindi ang tiyan ko. Kaya hindi ko na pinansin ang mapanghusgang mata ng pinsan ko. Tumakbo na ako papunta sa palikuran. Naghugas muna ako ng maigi at mabuti na lang ay binigyan ako ni Carla ng bagong bisan pero hindi pa rin nawawala ang tiyan ko. Akala ko ay simpleng diarrhea lang ito pero sa pakiwari ko ay mukhang hindi. Lang talaga sa akin yung matandang aswang na yon. Hindi ko siya mapapatawad. Sige na nga, naawa na ako sa'yo, te. Carla, kumuha ka ng mga halamang gamot doon para magamot na natin yung sakit ng tiyan neto ni Jolo. Oo, ito na. Hindi ba masyadong mainit? Hindi ko alam kung saan nagpunta si Lolo pero baka nandun kina Papa. Ito na. Inumin mo to. Mainit yan, ha? Sakit pa rin ng tiyan ko. Ay, ba't kasing nangyari sa'yo? Ano ba? Gusto mo bilang kita ng Gatorade? Baka diarrhea lang talaga yan. Ano ba? Para hindi ka maubusan ng tubig sa katawan. Kailangan natin mahanap yung matandang yun para mapalawayan natin si Jolo. Ay, bakit kailangan ng laway? Ano ba, nausog ka ba? Ayoko nga. Ang bantot ng hininga nun eh.
Mas mabaho pa sa anghit ni Bembit. At talaga nakuha mo pang mang-asar, ha? Hindi pa rin nawawala yung bigat ng tiyan ko. Parang punong-puno ako ng tubig. Halika na nga dito sa labas, sumiga ka at itaas mo yung damit mo. Ang gagawin mo sa akin? Hindi ako pumapatol sa'yo, ha? Huwag ka na magulo. Binubulungan ko na lang yung tiyan mo para makontra yung usog ng matanda. Oo, ano? Ayos na ba? Magaling ka na ba? Paano pala nalaman niyang panggagamot na yan? Usog talaga? Kala ko diarrhea eh. Teka, bakit siya nangingisay? Namumuti yung mga mata niya. Ba't ako tinatanong niyo? Wala akong kasalanan. Ikaw nga kung anong pinahid mo sa tiyan yan, kung ano-anong pinapahid mo eh. Alam mo, langis yan. Kaya wag mo ko sisihin dyan ha. Gawa mo yan. Kinukumbulsyo tuloy yung pinsan kong tas-tas ng lagnat. Sa tingin ko kailangan na natin tawagin si Lolo para magpatulong. Ay, gagawin ni Lolo. Kahit nga siya, hindi na makalakad ng mabilis eh. Oo na, sige na ako na bahala dito. Hindi ako sigurado kung gagana pa to. Kasi nakita ko lang to kay nanay nung nagagamot siya. Di gawin mo na. Hindi maganda to pero masyadong malakas ang usog. Magagawa ko lang pigilan to pansamantala ha. Pero kailangan natin mahanap yung matanda na yun para malawayan si Jolo. Hindi ko na masyadong naiintindihan ang sinasabi ni Carla o ni Bembit. Basta ang nararamdaman ko na lang ay tila mabigat na parang may nakadagan sa tiyan ko. Nagsimula na akong pagpawisan ng malamig na para bang meron akong lagnat sa loob. At kahit anong diin sa tiyan ko ay hindi pa rin nawawala. Namalayan ko na lang, may isinubo si Bembit sa akin at binalot ako sa kumot ni Carla. May nilagay silang kumukulong tubig sa ilalim ko na may amoy na mentol at eukalipto. Nagpaginhawa ito hanggang maya-maya ay nakatulog na ako kahit dinig na dinig ko pa rin ang pagkulo ng tiyan ko. Jolo? Si Jolo yun, di ba? Oo. Malapit na siyang gumaling. Sigurado ako dyan. Pero kailangan pa rin natin hanapin yung matanda para hindi na manakit yung tiyan niya eh. Ayan ang kailangan talaga natin gawin. Kaya lang, hindi ko alam. At least, pansamantala mawawala na yung sakit niya, di ba? Hindi ko alam kung saan magsisimula eh. Medyo nawala na yung sakit ng tiyan ko. Ang galing mo, Bembit. Teka, anong ginawa mo sa akin para gumaling ako? Pinainom lang naman kita ng mga halamang gamot. Mabuti na lang at tulog ka na inom mo yung malaking parte ng gamot. Pero, sinukahan mo naman ako ng kulay green. Oo nga pala. Bakit ka pala maalam sa mga ganyang bagay? Akala ko, panunood lang ng liga yung gusto mong gawin eh. Ang pambihira. Marunong ka pala niyan? Ay, albularya si Aling Didi, okay? Albularya siya. At akong bunga ng kinirenkingan niya sa ibang lalaki. Hindi ako tanggap ni Ate Mimi, pero sinusuportahan pa rin nila ako. Nasa poder pa rin ako ng tatay ko. At least alam nyo na, kontento na kayo. Teka, albularyo si Aling Didi? Teka, nanay mo rin siya? Oo na! Ina ko nga si Aling Didi. Please, huwag na naman kayo maingay. At oo, albularya siya. Kaya nga ako pinagbabantay niya ng bigasan namin kasi kasama siya ni Ate Mimi. Nasa kabilang baryo ng probinsya yon nanggagamot. Kaya pala. Hindi lang talaga pumapasok sa kokote ko yung mga sinasabi mo kanina, Bembit eh. Ay, ano ba tong gahalap sa sala? Ba't ang daming dahon? Nakapasok na ba ang gubat sa pamamahay ko? Kung ako sa inyo, Lolo, tanungin niyo muna kung kumusta na si Jolo. Bakit? Anong nangyari ngayong araw? At saka akala ko ba'y nasa bigasan kayo? Nakasugo si Jolo eh. Di po kami nakapasok sa bigasan. Ayan, sumakit yung tiyan. Usog? Sino naman ang uusog sa'yo, Jolo? Bukod sa mukha wala ka namang ipagmamalaki pa. Hindi ko alam, Lolo. Baka po kayo. Kilala niyo kung sino yung umusog sa akin kasi taga rito po kayo eh. Matanda siya. Matandang babae na malansa at mahilig sa nganga. Kilala mo ba yun, Lo? Matanda. Hindi ko alam. Wala na akong maalala ang ibang matanda na kaedad namin na kagaya dyan sa sinasabi mo. Liban na lang sa baliw na si Flora na nanay ng asyendero dyan sa malapit. Ano pong sinabi niyo?
maaring ang lola ni Sinayang nag-usog sa akin. Yung sabi naman ho ni Sinaya na wala ngang ngipin ang lola niya kaya hirap na nga yun magsalita eh. Ay, ayoko mga minin pero mukhang may punto si Lolo Ray eh. Pero, teka, hindi pwede yun. Ang ganda-ganda nga ni Sinaya tapos yung lola niya. Magiging aswang lang? Wala naman sa pagiging maganda ang pagiging aswang, Jolo, no? Kahit sinong alagad ng kadiliman kaya maging maganda kagaya ni Sinaya. Isang paraan lang naman ang pwede natin gamitin para malaman kung siya ba ang hinahanap natin eh. Ano? Eh, huwag mo sabihin na pupunta tayo mismo sa mansyon ni na Sinaya para magtanong. Tama! Oh, Hindi na lang kita ipapagamot kasi mukhang maayos ka lang naman. Mas gumagaan yung isip mo eh. pero, teka. Hindi pa si Sinayang nakahanap ng pustiso mo? Hindi mo ba naisip kung paano niya nakita gayong nakatricycle naman siyang pumunta rito? Baka mamaya hindi yan sa'yo. Ano ka mo? Oo. Visit ka talaga, Jolo. Tuloy-tuloy ang diskusyon tungkol sa matandang aswang hanggang sa nagpaalam si Bembit na umuwi na at hindi na siya nakapagpakita sa tatay niya ng ilang araw. Samantala, nagpatuloy naman kami sa normal naming buhay ni Carla at nang gabi ring yun, napagdesisyon na naming maglako ulit ng balot at tahong gaya ng dati at habang naglalakad pa uwi, nagkukwentuhan kami ni Carla tungkol sa mga nakakakilabot na pangyayari na nangyari sa amin itong mga nagdaang araw. Hoy Carla, may Oh. sasabihin ako sa yung importante ha, pero sikreto lang natin to. Kahit si Nalaman Bembit yan. hindi ito alam, kaya tahimik mo yung pustiso mo. Ano sinasabi mo? Ano nga sikreto? Bilisan mo na. Ano nga sinasabi mo? Nang makapag-desisyon ako kung tatago ko ba o ilalabas ko. Aba kung tungkol yan dun sa pagsakit ng tiyan mo noong nakaraang araw, marami nang may alam no, nakita ng driver ng tricycle. Hindi! Ano? Makinig ka nga muna kasi. Hindi ko pa naman sigurado kung totoo ba ang lola ni Sinaya yung matandang aswang na sinasabi ni Bembit kasi hindi pa naman natin siya nakikita eh. Pero kung totoo nga talagang aswang yun, ibig sabihin aswang din si Sinaya. Ha? Paano sabihan? Ito, nababaliw talaga yung kala ko pa naman matalino ka. Ano ka ba? Ganito kasi yun. Nung nagkasabay kami sa bayan, wala nga hangin sa loob ng tricycle. Pero nakikita ko talaga yung mahaba at sobrang itim na buhok ni Sinaya. Parang may sariling buhay na gumagalaw-galaw parang ahas. Ha? Paano mangyayari yun? Hindi ka ba nabilad sa araw kaya ganyan ka mag-isip? Ano ba yung utak mo na tuyo? Hindi, ano ko ba? Hayaan mo, kapag napatunayan natin na hindi aswang si Lolo Flora, pwede mo na akong tuksohin sa mga sinasabi mong yan. O sige. Pero sa ngayon, ang problema muna natin kung paano tayo makakatawid sa puno ng balete. Sabi ko pa naman sa iyo na magpalipas na lang muna tayo ng umaga dun eh. Sa may bigasan ni Aling Didi. Ha? Hindi, walang mangyayaring masama sa atin. Ano ka ba? Laga lang ha. Parang paglingon ko pa lang kanina sa palayan na dinaanan natin. Bilog na yung pulang buwan. Ito yung sinasabi ni Lolo na mag-iingat tayo sa aswang na nakatira sa puno ng balete. At mas lalo silang lumalakas dahil sa iniriyan na nakukuha sa pulang araw. Malay mo! Anong kakayanang meron sila ngayon lalo na? Kamaingay. Parang iba na nga rin yung pakiramdam ko eh. Sa tingin ko dapat nga muna bumalik tayo pansamantala sa bigasan ni Aling Didi. Dahil sa sinabi ni Carla, sa ako palang namalaya ng kilabot sa malamig na hanging hatid ng madaling araw. Gaya ng una naming pagdaan dito, pasado alauna na. Puno ng kuliglig ang paligid at ang hindi pang karaniwang tunog ng mga palakang maririnig mo lang sa tuwing tag-ulan ay naririnig na rin namin. Pati ang sunod-sunod na lulong ng mga aso. Pero bago pa man kami makatalikod at makatakbo, narinig na namin ang mahinang pagkanta ng isang babae sa isang malungkot na tono. At sa gulat ko, natanaw ko ang nakatalikod na figura ni Sinaya na nakatapat lang namin. Jolo! Hoy, saan pupunta? Bumalik ka rito! Delikado! Hindi mo ba narinig yung mga ungulang aso dyan, mga kuliglig? Pero hindi naman natin pwede pabayaan ng si Sinaya. Baka mamaya sa susunod, sinibig kami ng mga aswang eh. Ikaw pa lang na mga nagsabi kanina na baka aswang din si Sinaya. Kung aswang nga yung lola niya,
O edi, baka nga. Eh kung siya nga ang aswang sa puno ng balete, ba't siya nakatayo na malayo dito? Hindi ba yung nakalaban mong aswang sa puno ng balete, naging putik yung buhok niya pati yung anyo niya nung napalayo sa puno? Kahit na, huwag ka pa rin sumugod. Hindi ka sigurado sa pinupuntahan mo eh. Sinaya! Sinaya! Ano ginagawa mo dito sa labas sa oras na to? Giniginaw ka ba? Halika na, samahan na kita pa uwi. Uy, Jolo. Huwag kang lalapit sa balete. Yan talaga ba? Sasamaan mo ako sa bahay ko? Bakit naman hindi? Hindi lang naman ikaw ang may karapatang sabihan ako na mag-ingat eh. Pero sinabihan na kitang mag-ingat sa puno ng balete. Ba't nandito ka ngayon? Ayos lang yon, ano ka ba? Tara na, kasama ko naman si Carla kaya hindi ako natatakot. Di ba Uy! Carla? Jolo! Tumay ka sa likod mo! Bumalik ka dito! Sinabi ko pa lang na mag-ingat ka pero napaka-uto-uto mo. Bitawan mo ako! Sinaya! Sinaya, ano yung ginagawa mo? Sinaya, bumalik ka sa tamang pag-iisip mo! Hoy! Hindi yan si Senaya! Yan ang aswang na manlalayog. Napakakupal mo talaga. Sarap mong murahin eh. Bitawan mo na yung pinsan ko! Bakit? Kung kailan may alay na akong lalaking mahilig sa babae sa puno ng balete, Hoy! Hindi ako mapayag na maging toad ang pinsan ko nang hindi nakakapag-asawa. yun ay kung kaya mong kalabanin ako. Ano magagawa ng isang katulad mo? Carla! Tumakas ka na! Napaka-uto-uto talaga ng mga magpipinsa na to. Hindi ko akalain na mabibigyan ko kayo sa pamamagitan ng katauhan ni Sinaya. Sandali. Parang kilala ko yan ah. Bembit, walang iya ka talagang bakla ka. Ano karapatan mo gayahin si Sinaya? Anong kinaya katauhan ni Sinaya? Hawak ko talaga ang leg ni Sinaya. Ang mga walang hiyang lalaki kasi dito sa bayo, hindi natatakot sa akin. Ilang taon tuloy akong walang nabibiktima. Ikaw pa lang ulit, Jolo. Pwes, hindi ka rin magtatagumpay. Teka, hoy! Ano gagawin mo sa pinsan ko? Eh ano pa? Asawahin ko ang pinsan mo, no? Carla, kung hindi ako makakaligtas, patayin mo na lang ako ha. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ako makakapayag sa ngalan ng kapangyarihan kong manlalayo. Itinatalaga ko si Jolo bilang kabiyak ng puno ng bali. Ayan, ang dami mong satsat! Kainin mo yung balot na may suka at asin! Para matahimik ka na! Suka! Asin! Pagpapayaran mo itong babae ka, hindi ka makakaligtas kayan! Nabitiwan ako ni Bembit matapos nitong hindi mamalaya na papalapit pala si Carla. At isinungal-ngal sa bibig nito ang balut na may kasamang suka at asin. Panay ang ubo ko nang lingunin ko ang pinsan ko na nakikipagpambuno na sa manlalayog. Agad kong hinawakan ang isang lapad ng bagoong na tahong at mabilis kong tinakbo ang pwesto ng pinsan ko. Pinukpo ko sa ulo si Bembit at dahil gawa ito sa tahong na binabad sa asin, nagkalat ang maalat na tubig sa buong katawan ni Bembit at saka ito humiyaw ng humiyaw na parang nasasaktan. Maya-maya ay bigla itong nangisay na tumba siya sa tapat ng puno ng balete. Carla! Halika na! Tumayo na tayo! Tumakbo na tayo para hindi na makabangon pa yung aswang na yan! Teka! Sa tingin ko kaya nating mapatay ngayon si Bembit eh. Ano? Teka, anong sinasabi mo? Hindi bang pangunahing kapangyarihan ng isang manlalayog ay sa pamamagitan ng paghaba ng buhok nila? Oo, tapos? Anong tapos? Tingnan mo ngayon maigi si Bembit. Wala siyang buhok. Makinis ang ulo niya. Tama ka nga pero... Teka, aswang pa rin siya! Anong magagawa ng normal na tao sa isang aswang? Wala! Wala nga tayong matinong kagamitan eh. Sige na nga, tara na. At saan niyo balak pumunta? Hindi kayo makakatakas sa akin. Habulin ko kayo kahit saan na kayo magpunta! Carla! Di mo sa likod mo! Ayun yung buhok niya! Teka, kala ko ba kalbo si Bembit?
Akala ko rin pero sa kilikili galing yan eh. Ano? Teka yung tuhod ko. Aray ko. Jolo, naman. nabalatan yung tuhod ko. Tumayo ka na kagad. Naririnig ko na yung halakhak ni Bembit sa malayo eh. Nakikita ko na rin yung buhok niya sa kilikili papalapit na sa atin. Jolo! Jolo, yung pako! May nakakapit sa pako! Bilisan mo! Kahit anong gawin mo, hindi niyo pa rin ako matatalo. Bakit kasi ang titigas ang ulo ninyo at hindi na lang kayo sumama sa akin? Bitawan mo ang pinsang ko! Akala mo ba matadala mo ako sa mga pasin-asin na yan? Halika dito. Halikan mo na ako para makalaya na ako sa puno na balete. Nek mo! Halos panayuan na ako ng balahibo sa buong katawan nang makita kong tumutulis ang nguso ng aswang. Kumawag-kawag ako dahil hawak nito ang isa kong kamay na may hawak na asin, habang hawak niya yung liig ko. Kaya naman kinuha ko yung balot ng suka sa bulsa at ang kapirasong asin, pinahid ko naman ito sa nguso niya. Nang mabitawan niya ako dahil sa pamimilipit sa sakit, hinawakan ko naman ang kilikili niya gamit ang kamay ko na may asin. Kaya naman nabitawan nito ang pinsan ko habang hila-hila ng nilalang na ito. Carla! Ayos ka na ba? Tumayo ka na kaagad dyan. Kailangan na nating humanap ng tulong. Hindi na yata ako makatakbo ng mabilis lalo na nabalatan ng tuhod ko eh. Matalim yung bato eh. Halos makita ko na nga yung laman sa tuhod ko eh. Masamaan to. Kahit sa tayo magtago, mahanap niya pa rin tayo. Naamoy niya kasi yung mga dugo natin eh. Iwan mo na lang ako. Sige, tumakbo ka na. Sabihan mo si Lolo sa nangyari at kumbinsihin mo yung mga taga-baryo na putulin yung puno ng baleteng to. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo pananakit sa akin. Lalo ka na, Jolo. Kung tinanggap mo na lang ang suwesyon ko manatili ka sa akin, hindi na sana tayo abot sa ganito. Si Sinaya lang ang mahal ko. At kahit kailan, hindi ako papatol sa kagaya mo. Maghanap ka na lang ng iba. Huwag na ako. Inagalit mo talaga ako. Inuubos mo ang pasensya ko. Jolo! Bitiwan mo ang mga bata. Ako kalabanin mo. Humanap ka ng biktimang kapareho ng lakas mo. Sinasabi ko na nga ba't magpapakita ka rin matanda ka? Napakasagkapal mo talaga sa mga plano ko. Imbes na napapaniwala ko na silang lahat na ikaw ang masamang aswang. Napakita ka pa talaga! Ano? Ikaw yung matandang bumili ng bigas sa bigasan ni Aling Didi, di ba? Balikat ko. Natawaan yata ako ng matulis na buhok na Bembit. Hoy, tinamaan ka talaga. Halika nga rito. Lagyan ko na tela yung sugat mo. Aray ko, sakit! Teka! Tapusin na natin to at pasikat ng araw. Hindi na kita patatakasin. May malaking kasalanan ka pang ginawa sa pamilya ko. Hindi ba dapat ipagpasalamat mo pa sa akin na nalaman mong mahina ka? At hindi mo talaga magagawa iligtas ang pamilya mo? Madahimik ka. Bumalik ka na sa punong balete. Hindi kita Panginoon para sundin ka! Hawak ko ang balikat ko na tinamaan gawa ng matalim na kumpol ng buhok ni Bembit na para bang isang punyal. Nakatanaw ako sa maliksing matandang babaeng nakikipaglaban sa aswang na mas bata pa kung tingnan. Minsang may pagkakataong tumilapon ang matanda dahil sa pag-iwas sa buhok. Pero nakita ko itong dinuraan ang balete ng laway niyang puno ng katas, ng buyo at apo. At doon nakita kong ang buhaghag na buhok ng manlalayog at masama itong nakatingin sa matanda. At umambang tatalunin ang matanda. Sa takot ko na baka matamaan si Manang, hindi ko na mapigilang batuhin ang aswang ng asin. Nang mawala ang konsentrasyon nito, doon na sumugod si Manang ng sunod-sunod na saksak. Manang! Ayos lang ho ba kayo? May masakit ho ba sa inyo? Hindi pa tapos ang laban.
Bumalik ang manlalayog sa balete. At delikado kung abutan tayo. Kailangan nating makaalis. Kaya niyo pa po bang tumakbo? Jolo, anong gagawin mo kay Manang? Di mo ba nakikita binubuhat ko yung babae nagligtas sa buhay natin? Aalis tayo dito na walang mamamatay. Ayusin mo na yung tuhod mo, Carla. Iakbang mo na yan. Wala na tayong oras na sasayangin pa. Pero yung tama mo sa balikat. Huwag mo nang ipaalala sa akin. Naalala ko lang yung sakit eh. Oh, akala ko ba, babae lang ang manlalayog. Bakit parang nagkaroon ng bakla? Totoo, bakla talaga ang manlalayog na nasa puno. Lumalabas ako ng bahay para tiktikan siya. Hindi ko akalain na may mga gusto na pala siyang maging alay sa kabilugan ng pulang buwan. Buti na lang hindi kayo mga ordinaryong mga bata at naipagtanggol nyo mga sarili ninyo. Ordinaryong kabataan lang ho talaga kami, Manang. Pero hindi naman po kami yung tipo na kabataan na nagtatanong lang sa mga lolo nila kung ano ang ulam. Sa kasamaang palad, di pa pala kami nakakadaan ng balete nung gabing yun eh. Kasama na pala kami sa totoong manlalayog at parang tanga lang kami pinaglalaruan. Pagpasensyaan nyo na yung pinsan ko kaya sa isang kaibigan niya lang po kasi si Bembit eh. Di naman po namin nakalain na may tinatago palang sikreto yung baklang yan eh. Di ko na gusto makipagkaibigan. Lalo na kay Bembit, no? Hey, dako, hindi naman nila gustong magkaroon ng katulad nilang aswang at ibababa ang dignidad ng mga bakla. Nandito na tayo sa bahay namin, Manang. Dito ka po muna magpalipas ng gabi at delikado sa labas. Mukhang hindi na rin magtatagal ang lakas ko eh. Masyado nang masakit to. Tuhod ko. Langya talaga yung Bembit na yun. Simula pa lang pinagtatawanan na tayo nang maisip natin si Sinaya talaga yung aswang eh. Hindi ko pa rin talaga akalain na siya yung aswang. Piruin mo sinadya niya lahat ng to. Pero teka, kung di si Manang ang nag-usog sa'yo sa tindahan, edi sino? Ano, nausog ka? Patingin nga. Simula pa ho yun nung bumili kayo ng bigas, Manang eh. Muwi kami namimilipit na sa sakit si Jolo. Nako, masama ito. Pero nawala naman yung unang usog. Yun nga lang, may panibagong nailapat sa'yo. Nakikita mo ba yung mga ugat-ugat na yan? Yan ang galing sa naibigay sa'yo. Meron ka bang ininom? Sakit! Parang may dumudukot sa tiyan ko! Jolo! Nung panahon po na nawala yung sakit ng tiyan niya, may pinainom nga hong ganyan si Bembit. Tambalagisa at bunga ng buyo raw yun eh. Yun po sabi niya. Nako, hindi. Kulay itim ang tambalagisa. Kulay berde sila at bilog pero may alam akong buto na maliliit at bilog rin ang ginagamit ng mga manlalayog. Ito ang binhi ng gaba. Paano natin matatanggal ang binhi na yun sa katawan ni Jolo? Isang paraan lang ang naiisip ko. Ano yun? Ooperahan ko siya para makuha yun. Anong kaguluhan ang nangyayari din eh? Lolo Roy, buti ho, nagising kayo. Tulungan niyo si Jolo. Inatake kami ng manlalayog eh. Tapos niligtas kami ni Manang. Pero simula nung dumating kami rito sa bahay, ayan o, ganyan na yung kalagayan ni Jolo eh, daing ng daing. Aring narinig ko na kailangan operahan ng apo ko, Flora. Flora? Kayo yung lola ni Isenaya? Oo, ako nga. Bago ka pa magtaka, ay magkababata kami ng lolo Roy ninyo. Isa akong manggagamot. Kinatatakutan ako ng mga aswang pero ngayon parang wala na lang sa kanila. Hindi ko yan sila mapapatawad. Ang balikat at saka tiyan ko! Patayin niyo na lang ako! Patayin niyo na lang ako para ako niyo na hindi ko na kaya! Huwag mo operahan ng apo ko, Flora. Ipakain mo sa kanya ito. Ano? Baliw ka na ba? O kaya mo ko'y buwis ang buhay ng apo mo para doon? Oo. Tinanggihan ko ang bagay na yun o kabataan pa natin at laking pagpapasalamat ko na dahil dito
maliligtas ang apo ko. Pero alam mong kay hinat na ng apo mo. Matatanggap niya na magiging bagong katauhan siya. Pagkising niya, mas maayos na yan kesa naman. Hindi sigurado ang pag-oopera mo. Teka lang ho. Wala po ako naiintindihan eh. Ano bang nangyayari? Ano po ipapakain nyo at anong magiging bagong katauhan ni Roy? Pagkatapos niyang kainin to. Ito ang itim na pulbos. Ang pulbos ng puwet ng dilaw na baboy na pinanganak eksaktong alas 12 ng hating gabi, araw ng Biyernes Santo. Sa lolo nyo ito, at dahil matigas ang ulo ng lolo nyo ay ayaw niyang iwan ng pamilya niya kaya hindi niya kinain. Oh, sige na ipakain na kayo Roy. Sobrang itim na ho ng tiyan niya. Magiging pinakamalakas na manunugis ang pinsan mo. At hindi na magiging normal ang buhay ng pamilya kapag nangyari yun. Sigurado na ba kayo? Akin na ho yan. Mamamatay yung pinsan ko eh. Naramdaman ko na lang na may pinakain sa aking pulbos. Ubo na sana ako nang sumayad sa ngalangala ko yun at lalabas na sa ilong ko. Ngunit wala naman akong pagpipilian kundi lunukin ang pait ng pulbos na ito. Agad kong naramdaman na sinusunog ang balat ko ng kung ano at ang tiyan ko ay para bang may kakaibang puwersang naglalaban. Sa sobrang sakit na pahiyaw ako. Kumakawag-kawag ako sa aking kinahihigaan nang may biglang pumatong na mabigat na bagay sa katawan ko. Hanggang sa hindi ko na makamot ang nangangati kong sugat. Ay, init ng katawan ko! Umalis ka sa ibabaw ko, Carla. Baka mamaya masaktan kita eh. Kakaibang lakas ang nararamdaman ko. Carla, apo, ayos ka lang ba? Sakit mo sa balakang ah. Kumusta na ako si Jolo? Jolo, apo, kumusta? Anong nararamdaman mo? Maayos na po ako kesa yung kanina. Mabuti naman kung ganon. Tanggapin mo itong talibwas. Isang gunting na ginagamit ng mga sinaunang babayla na pamutol ng sumpa at buhay ng mga taong isinumpa ng galit na wala ng pag-asang gumaling. Siguraduhin mo na sa isang gamit mo nito ay may magandang kalalabasan. Dahil ang sandatang ito ay kaisa sa buhay ng manunugis na gumagamit dito. Ano pong ibig sabihin ninyo? Isang gupit, may kaukulang lakas na kapalit kaya ingatan mo ang paggamit. At may sasabihin ka pala ako sa'yo, Jolo. Ang aswang na sa balete ay hindi totoong pinatay itong babae sa panahon ng Hapon. Hindi patay ang babae. Binaon nila ito ng buhay at sumisigaw. Dahil sa galit, naging isa siyang aswang na may isinasaling bato sa mga babaeng may mga masasamaring intensyon at puot ang nararamdaman sa kanilang puso. Pero Lolo, hindi naman ho babae ang nasa puno ng balete. Bakla po yung nandun. Ibig sabihin kung tumalab ang bato ng aswang sa isang bakla, wala nang intensyong magbagong buhay si Bembit. May matinding puot ang puso niya. Kaya tuluyan na siya kinain ng kasamaan. Kapag napagtagumpay ang maghiganti ni Bembin, masasali ng bato sa susunod na biktima. Huwag niyo sabihin na si... Oo, si Sinaya ang sunod. Nakikiusap ako. Iligtas mo ang apo ko. Pero wala namang kasamaan na nananalitay kay Sinaya, di ba? Meron. Bata pa lang ang apo ko, nasaksihan niya na ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang ina. Tulad ng kwento ng puno ng balete. Ginaha sa Milonlesia, pinatay sa harap niya ang kanyang ina. Huli na lahat nang dumating ako, apo ko na lang ang nailigtas. Rason kung bakit hindi ko tinanggap ang pagiging manunugis. Dahil hindi ako karapat-dapat dito. Hindi ko man lang natulungan ang kaisa-isang pamilya na kaibigan ko. Wala ng panahon. Nararamdaman ko na ang aswang. Nagkaroon siya ng lakas na umalis sa balete. Dahil ininom mo ang herbal na ginawa ni Bembet, ito ang pagkakataon mong ibigay ang hustisya sa mga naging biktima. Ikaw ang pag-asa namin, Jolo.
Akala nyo ba? Doon na magtatapos ang lahat? Pwes, hindi ko hayaan na lumipas na naman ang taon na kabilong ka ng walang buwan na walang nagbibigay ng alay. Hindi ba uli ang lahat? May buwan pa! May buwan pa! Tigilan mo ng pagiging hibang mo, Bembit. Alam ko ng pinagdadaanan mo. Alam ko na ang kwento mo. Pero hindi ba, ito na ang tamang oras para magpahinga ka? Wala kang alam! Baka umakto na parang alam mo lahat ng buhay ko, Jolo, no? Patay na ang nanay mo, di ba? Pinatay ito ng tatay mo. Kaya hindi mo ako maluloko na ang nanay mo ay si Aling Didi. Wala dapat mabuhay na may alam sa kahihiyan ng pamilya ko. Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko lahat ng mga nagbabakalat ng gubat na larawan ng nanay ko. Magbabayaran ko kayo lahat! Bayad na, Bembit! Wala na ang ama mo! Huwag ka nang mabuhay sa galing. Akin na ang bato na tinatago mo. Ako na mag-aalaga sa bato! Naga? Alagaan mo to para sa akin? Oo, kung ibibigay mo sa akin yan. Kunti na lang makukuha mo na, Jolo. Sige na. Akala mo ba mauuto mo ako gaya ng pag-uuto ko sa'yo? Akin ka ngayon, Jolo! Mali ka, Bembit. Akin ka yun! Nang makalapit ako kay Bembit, pinutol ko gamit ang talibwas ang buhok niya. Agad kong hinablot ang itim na bato na nasa kamay niya. Humiyaw nang humiyaw ang bakla dahil sa ginawa ko pero wala akong pakialam. Inundayan ko siya ng sapak at hinawakan ko pa ang kamay niya. Pinutol ko na ang kabilang buhok niya sa kalikili niya. Nang nanghihina na siya at natumba, agad ko namang sinaksak ang itim na bato gamit ang talibwas hanggang sa makita kong nabasag ito at nagkanda pira-piraso at isang usok na itim ang lumabas galing dito. Tulungan mo ako, Jolo! Nalalalit ang unang manlalait sa ginawa ko! Hindi ako dyan. Tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Tulong! Tulong! Ano itong nasa away ko? Hinahin ito sa akin! Ayoko sumama! Ayoko sumama! Hindi ko akala magiging putik si Bembet. Kukunin ng maraming kamay galing sa ilalim ng lupa pero sino itong hugis taong iniwan niya? Pasensya na po. Senaya, patawarin mo si Lola. Patawarin po ako. Ang galing talaga ng manunugis kong apo. Sa simpleng malalakas na suntok lang, natalo mo agad ang manlalayo. Kukuha ka na muna ng suka ro sa loob, Carla. Kakailanganin natin ng maraming suka para linisin ang tapat ng bahay natin. Sandali, may suka ako sa bulsa. Anong kailangang buhusan, Lolo? Suka ba yan ang balot? O yung suka ng gawa sa tuba? Suka ko to galing sa balot. Siyempre naman ako pa ho, no? Hindi na talaga kita tatanagan kung bakit may suka ka dyan sa bulsa mo. Hala, sige na, ibuhusan mo na yung mga piraso ng mga batong yan. At paliguan mo na rin ang suka itong si Senaya. Habang ginagawa mo yan, magdasal ka. Naging matiwasay kami matapos ang mga kababalaghang yon. Pinagamot ni Lola Flora si Senaya matapos ng mga pangyayaring yon para magamot ang mga trauma nito. Sa paglipas ng mga taon, nilulupig ko ang mga kasamaan at hindi na rin ako natatakot na makipagkaibigan dahil sa kakayahan ko bilang manunugis. Kaya ko nang kumilati sa mga tao sa isang tingin pa lang. Salamat sa patuloy na paggabay at pagsuporta sa akin ng aking lolo na si Lolo Roy.